Hello po sa ating mga listeners. Ako po muli ang inyong narrator, Miss Yvonne. Magbabasa po tayo muli ng panibagong kwentong pag-ibig. Ihanda ng inyong mga puso at sabay-sabay po nating pakinggan ito. Anak ng bilyonaryo si Britney pero namatay na ang tatay niyang mabait. Bukod sa mga kasambahay, cook, hardinero, drivers at mga gwardya, ay ang matapobreng nanay na lamang ang kasama niya sa kanilang mansyon sa isang eksklusibong subdivision. Sa edad na 24 ay hindi pa nakakapagtrabaho si Britney. Paminsan-minsan ay tumutulong siya sa mga negosyo nila pero kadalasan ay nasa bahay lamang siya. Overprotective kasi ang mama ni Britney. Nasawi ang kanyang papa sa isang aksidente sa kotse. Dumanas ng depresyon ang kanyang ina nang mawala ang kanyang ama. Palagi rin itong natatakot na maaksidente si Britney kaya't mas gusto niyang nasa bahay lang ang kanyang unika iha. Ang katwiran nito ay sapat ang kanilang mga pera at ari-arian kaya't hindi naman talaga kailangang magtrabaho ng dalaga. Kahit daw hindi ito magbanat ng buto, ay sapat ang pera nila hanggang pagtanda niya. Hindi pabor si Britney sa ganitong setup, pero nakikita niya kung paano ito kabahan kapag umaalis siya ng bahay, kaya't pinagbibigyan na lamang niya ito. Isang araw ay nakatakda palang magbago ang buhay niya. Makikilala pala niya ang lalaking kanyang mamahalin. Naitapon ni Britney ang kanyang singsing na nakabalot sa tissue. Nagtanim kasi siya sa hardin ng mga bulaklak. Naghugas siya ng mga kamay kaya't binalot niya ng tissue ang singsing. Bigay yon ng namayapa niyang ama kaya naman nang mapagtanto niyang naitapon niya yon at hinabol talaga niya ang truck ng basura. "Nasaan na ba yung singsing ko?" Natatarantang tanong ni Britney. "Alin po ang singsing, ma'am?" Nag-aalala na rin ang kasambahay ng dalaga na si Arya. "Yung bigay ng papa ko, yung may malaking bato. Binalot ko lang sa tissue yun kasi basa. Nagugas kasi ako ng kamay pagkatapos kong magtanim." Ani Britney. "Wala po akong napansin, ma'am. Baka po naitapon niyo." Ang sagot ni Arya. Natigilan si Britney. Tsaka lamang niyang naalala na naglinis siya ng kanyang bedside table at naitapon niya ang mga tissue na nakabalot. Nawala sa loob niya na nakabalot pala ang kanyang singsing. "Nasaan na po mga basura dito?" Tanong ni Britney. Agad niyang kinuha ang trash bin niya at nakitang malinis yon at wala ni isang basura. "Kinuha na po ng truck ng basura. Kaalis lang." "Hala!" Pasigaw na sabi ni Britney at tumakbo ito palabas ng mansyon. "Ma'am Britney, saan po kayo pupunta?" "Hahabulin ko yung truck. Kailangan ko makuha yung singsing ko." Nakita pa niyang paalis ang truck ng basura kaya hinabol niya yon. Si Jay naman na isa sa mga basurero ay nakaupo sa tabi ng driver. Nasipat niya sa side mirror na may babaeng humahabol sa kanila kaya't natawa siya. "Pare, may humahabol na babae sa atin." "Ha? Bakit kaya? Baka may bibigay na basura." Natatawang sabi ng driver na si Jim. "Wala namang dalang basura eh." Ani Jay. "Titigil na ba ako?" Pilyong tanong ni Jim. "Huwag muna. Paabulin mo. Nakakatawa siya eh." Humahalakhak na tawa ni Jay. "Sira ulo ka talaga." Hindi rin naman itinigil ni Jim ang truck pero napansin ni Jay sa side mirror na umiiyak ang babaeng humahabol. "Pare, umiiyak na yung babae. Itigil mo na." Agad ngang itinigil ni Jim ang truck. Itinabi niya yon sa gilid ng malawak na kalye ng exclusive subdivision. Bumaba si Jay at nakita niya na napaluhod sa pagod ang babae nang tumigil na ito sa pagtakbo. "Miss, okay ka lang ba? Bakit mo ba kasi kami nahabol?" "Naitapon ko kasi ang singsing na bigay ng namayapa kong ama. Nasa pink na plastic yun. Napakahalaga nun sa akin. Baka pwedeng hanapin ko sa truck niyo." "Ah, ganun ba? Sige, tutulungan na kita." "Talaga? Nakakahiya naman. Kaya ko namang maghanap." "Nako miss, napakabaho dyan sa truck. Baka hindi mo kayanin." "Lahat kakayanin ko para singsing na bigay ng ama ko." "Mahalaga siguro talaga sa yung singsing na yan. Huwag ka mag-alala at hahanapin ko."
Umakyat sa likod ng truck si Jay at hinanap ang plastic na kulay pink. Halos 30 minuto din ang itinagal ng paghahanap ng binata. Nang bumaba ng truck si Jay, ay hawak niya ang pink na plastic. Iniabot niya yon kay Britney at dali-dali nitong binuksan at hinanap ang singsing. Maya-maya pa'y inilabas na ni Britney ang singsing at isinuot yon. Yan ba ang singsing ng ama mo? Oh, ito nga. Maiksing sagot ni Britney sabay yakap kay Jay. Nagulat naman si Jay pero natuwa siya. Kinilig siya sa pagyakap ng babae. Naku, miss. Ang dumi ko, tamoy basura pa ako. Huwag mo ko yakapin. Nakakaya naman. Ay, sorry na yakap kita. Baka magalit ang nobya mo. Masyado lang talaga akong natuwa at nahanap mong singsing ko. Wala yun. Tsaka wala naman akong nobya. Naiya lang talaga akong magpayakap dahil ang dumi-dumi ko. Wala yun. Salamat talaga ah. Dumaan kayo bukas sa amin. House number 209 kami. Maibibigay ako sa inyo bilang pasasalamat. Naku, wag na. Hindi naman ako humihingi ng kapalit. Bukal sa loob kong pagtulong. Sige po, dadaan kami bukas ng umaga. Salamat! Sabat ni Jim at napailing na lamang si Jay dahil ayaw sana niyang tumanggap ng kahit ano kapalit ng tulong. Sige, aasahan ko kayo. Hanapin niyo lang ako. Ako nga pala si Britney. Salamat ulit. Salamat din, Britney. Jay naman ang pangalan ko. Tumalikod na at nagpaalam na si Britney. Naglakad na ito pabalik sa kanyang mansyon. Masayang masaya ito dahil nahanap niya ang kanyang singsing. Nakangiti naman si Jay nang sumakay ng truck. Grabe naman yung bungis-ngis mo. Hindi naman nalata na kinilig ka sa pagyakap sa iyo ng babae. Ani Jim. Kinilig naman talaga ako. Kasambahay kaya siya doon? Tanong ni Jay. Siguro. Nakita mo naman yung suot, di ba? Kupas sa ternong pantulog. Pero maganda naman siya. Chinita, maputit, balingkinitan. Mukhang mabango kahit nakakupas na lumang damit. Lahad ni Jim. Babalik ba tayo bukas? Hindi ba nakakahiya? Pag-aalinlangan ni Jay. Siya naman ang nag-alok na pumunta tayo, di ba? Bakit ka mahihiya? Hirit muli ni Jim. Sige na nga. Dubaan na muna tayo sa bahay nila bago tayo magsimulang maghakot ng basura. Ani Jay. Bakit naman? Gulat na tanong ni Jim. Para naman hindi pa tayo may basura. Natatawang sabi ni Jay. Naku pare, mukhang masamang tama mo dun ah. O siya, unahin na natin dun para makaporma ka pa. Pilyong sabi ni Jim. Naghalakakan ng magkaibigan pero itinago na lamang ni Jay ang totoo niyang nararamdaman. Hindi niya alam kung bakit pero ang lakas ng tama niya kay Britney. Para siyang pinana ni Cupido at na love at first sight paata siya. Kinagabihan ay hindi makatulog si Jay. Galaw siya ng galaw sa higaan at nahalata naman yun ni Jim. Nasa double deck kasi sila. Sa ibabang kama si Jay at sa itaas naman si Jim. Nakatira sila sa iisang studio type na paupahan. Doon na rin sila nagluluto at kumakain. Meron din silang isang maliit na banyo. 4,000 lang kasi ang bayad sa paupahang yon at pinaghahatian nila ang bayad sa renta at kuryente. Maliit lang kasing sweldo nila kaya't hindi nila kayang umupa ng magkahiwalay na paupahan. Pre, pagod na siguro yun si Britney ano? Nakangising sabi ni Jim. Nakasilip ito mula sa kanyang upper deck. Ha? Anong ibig mong sabihin? Gulat na tanong ni Jay. Kasi kanina pa siya tumatakbo sa isip mo. Kanina ka pa galaw ng galaw dyan. Pati tuloy ako napupuyat. Matulog ka na at nang magkita na kayo bukas ng crush mo. Kantsaw ni Jim. Ewan ko sa'yo. Napahiyang sabi ni Jay. Tumalikod ito at pilit na natulog na lamang. Kinabukasan nga ay maaga silang dumating sa bahay nila Britney. Nag-doorbell sila at lumabas ang isang kasambahay. Andyan ba si Britney? Tanong ni Jay. Nasa loob. Bakit? Iritableng tanong ng kasambahay. Pakisabi, andito si Jay. Basurero kayo? Bakit niyo siya hinahanap? Muling tanong ng nakasimangot na kasambahay. Bakit ba ang dami mong tanong?
Tawagin mo na lamang siya. Inis na sabi ni Jay at wala pa rin siyang alam na hindi pala kasambahay si Britney kung hindi isang amo na bilyonaryo. Inis na umalis ang kasambahay at pumasok ng mansyon. Maya-maya pa ay lumabas na si Britney na may dalang tray na mga sandwich at isang plastic na mga deboteng juice. Magandang umaga. Buti naman at nakadaan kayo. Nakangiting bati ni Britney. Oo, inagahan talaga namin. Gusto daw pumunta dito ni Jay nang hindi pa siya amoy basura. Biro ni Jim at namula naman sa hiya si Jay. Tumahimik ka nga dyan. Bulong ni Jay at siniko pa nitong kaibigan. Hetong mga sandwich at juice. Akong gumawa ng mga yan para sa inyo. Ani Britney. Nako, nagabala ka pa. Hindi ba magagalit ang amo mo niyan? Amo? Oo, baka mapagalitan ka pa. Pero salamat dito ha. Wala yan kumpara sa tulong mo na mahanap ang singsing ko. Binuksan nila Jim at Jay ang mga sandwich at nagsimula silang kumain. Ang sarap naman ito. Ikaw ba talaga ang naganda nito? Oo, mahilig talaga ako magluto. Swerte naman na mga amo mo ah. Napakunot ang noon ni Britney. Napagtanto niya na inakala nila Jay na kasambahay siya. Natuwa siya dahil pakiramdam niya ay nagustuhan siya ng mga ito kahit pa hindi nila alam na anak siya ng bilyonaryong negosyante. Sa mundo niya ay mahirap malaman kung gusto ba talaga siya ng mga tao dahil sa kanyang pagkatao o dahil sa bilyonaryo siya, lalo na't konti lamang ang mga kaibigan niya. Dumaan lang kayo dito pag gusto niyo ng masasarap na merienda. Baka naman makaabala na kami niyan. Ibigay mo na lang sa akin ang numero mo para masabihan kita kapag dadaan kami. O sige ba? Idinikta ni Britney ang kanyang numero. Hindi niya inilabas ang kanyang cellphone dahil pinakamahal na klase yon at baka magtaka si Jay na kung paanong ang isang kasambahay ay may mamahaling cellphone. Matapos magkwentuhan at kumain ay nagpaalam na ang magkaibigan. Yun naman ang naging simula ng magandang pagkakaibigan ni Jay at Britney. Kinagabihan ay nagsimula na silang mag-text at magtawagan. Kilig na kilig naman si Jay dahil masarap kakwentuhan ang dalaga. Dumating na sa punto na araw-araw nang nag-uusap sa cellphone ang dalawa. Dumadaan din si Jay sa bahay ni Britney tuwing umaga. Isang hapon ay naglakas loob na si Jay na yayain si Britney na lumabas as a date. Oh, Jay, napadaan ka? Hindi ka ata nag-text. Butit hindi ako nakatulog. Nakangiting sabi ni Britney. Sorry ah. Nalobat kasi ako. Dumaan lang ako para yayain ka. Kabadong sabi ni Jay. Yayain? Saan? Anong meron? Tanong naman ni Britney. May bagong bukas kasi na tindahan ng kwek-kwek dyan sa labas ng gate na to. Baka lang gusto mong magmerienda mamaya. Hindi naman ata mahigpit ang amo nyo. Baka lang naman pwede ka. Kung hindi ka naman pwede ay maintindihan ko naman. Pwede naman akong lumabas mamaya. Anong oras ba? Mga 4:00. Sige, game ako dyan. Pero ano ba yung kwek-kwek? Seryoso? Hindi mo alam kung anong kwek-kwek? Hindi eh. Ano ba yun? Yung itlog ng pugo na may balot na harina na kulay orange. Masarap yun kapag may maangang na suka. Tapos may coke na may maraming yelo. Alam ko yun. Hindi ko lang alam na kwek-kwek palang tawag doon. Masarap yun. Sige, magkita na lamang tayo sa labas mamaya. Susunduin na lamang kita dito. Naalala ni Britney na uuwi ang kanyang ina kaya't ayaw niyang mag-abot sila ni Jay. Matapobreng ina niya at alam niyang hindi nito magugustuhan ang binata dahil bagamat gwapo at matipuno ay mahirap lamang ito. Huwag na, magkita na lamang tayo sa labas. Sigurado ka ha? John Mars Meriendahan Food Stall ang pangalan nun. Kakainan natin. Merong malaking karatula kaya at makikita mo din yun agad. Ingat ha. Sige, ingat ka din. Nang 4:00 ng hapon ay nangkita nga ang dalawa. Masaya silang kumain ng mga kwek-kwek at pati iba pang mga street foods tulad ng calamares, fish balls at kikiam. Masayang masaya si Britney.
Malayo man ito sa nakasanayan niyang fine dining at mga mamahaling buffet, pero masaya siya na kumakain siya kasamang lalaki na nagsisimula na niyang mahalin. Ang saya dito at ang sasarap ng mga pagkain. Balik tayo dito ah. Inaaya mo ba akong mag-date? Halakak ni Jay. Huwag na nga. Biro lang. Pero sige, masaya nga dito at mura pa. Masarap ang mga pagkain at mukha namang malinis kaya't sigurado ko na babalik pa tayo dito. Pero next date naman natin ay sa maayos-ayos naman. Pag-iipunan ko nang makapag-date tayo sa mga magagarang restaurant. Hindi na kailangan. Okay naman kahit sa mga ganitong kainan lang. Hindi naman importante kung mamahalin o hindi ang kakainan natin, diba? Ang importante ay masaya tayo. So, masaya ka kapag kasama mo ko? Oo naman. Ikaw ba? Masayang masaya. Loko to si Cupido eh. Na love at first sight pa ata ako sa'yo. Bolero ka talaga? Hindi ako nang bobola. Unang araw pa nga lang kitang nakita. Na in love na ako sa'yo. We, Oo nga. Tanong mo pa kay Jim. Pati nga siya nadamay sa pagkapuyat ko nun. talaga lang ah. Totoo nga. Teka, maiba ako. May konti kasi kaming salo-salo. Kaarawan ni Jim at inimbitahan namin ng mga kasamahan at mga kaibigan namin. Konting kainan at inuman lang. Doon sa maliit na bar dyan sa labas ng subdivision na to. Kabadong sabi ni Jay. Sige ba? Salamat ah. Sa Sabado na yon. Wala ako ng Biyernes kasi absent yung kasamahan namin na taga-kabilang village. Doon ako mag-aakot ng basura bukas pero susunduin kita dito ng Sabado ng gabi ah. Okay, sige. Gaya nga ng sabi ni Jay ay hindi siya dumaan sa bahay ni Britney ng Biyernes pero dumating siya ng Sabado ng gabi. Nakasuot si Jay ng isang kulay asul na polo. Yun ang pinakabago niyang polo kaya't yun ang kanyang isinuot. Nakispray pa siya ng pabango kay Jim. Walang-wala pa talagang pera si Jay. Nagbabayad pa siya ng mga utang sa pagkakaospital ng kanyang kapatid. Matagal nang patay ang kanyang mga magulang at kapatid na lamang niya ang tanging pamilya niya. Nahulog ito sa burol at kinailangang operahan. Nag-iwan ito ng maraming pagkakautang para kay Jay na unti-unti niyang binabayaran mula sa sweldo niya bilang basurero. Naghihintay sa labas ng gate si Jay. Palabas na si Britney nang tawagin siya ni Yaya. Ma'am, saan ka pupunta? Bakit ganyan ang gayak mo? Gulat na gulat si Yaya dahil nakasuot lamang ng isang simpleng puting t-shirt si Britney at maong nakupas. Bakit? Anong masama sa suot ko? Hindi ka naman po lumalabas ng ganyan ng suot. Napakamot pa ng ulo ang kasambahay. Alam mo, hindi nila alam na dito ako nakatira. Napagkamalan nila akong nagtatrabaho sa bahay na to. Ganun? Tapos paninindigan nyo na lang? Bakit? Nag-i-enjoy ka po na nagugustuhan ka nila kahit akala nila mahirap ka lang? Tumango si Britney. Ang sama ko ba? Hindi naman po. Naintindihan ko naman po yung problema nyo. Nakakatawa lang kasi yung ibang tao na nagpapanggap pang mayaman. Baliktad naman po sa inyo. Pabayaan mo na. Pero ma'am, kapag naging magnobyo kayo ni Jay, dapat sabihin niyo po sa kanyang totoo. Kasi kawawa naman siya. Nobyo agad? Grabe ka naman. Sa tingin mo ba, may gusto siya sa akin? Obvious naman po, ma'am. Ikaw din po. Halatang may gusto ka rin sa kanya. Halata ba? Nako, dyan ka na nga. Naghihintay na si Jay. Good luck po, ma'am. Ingat po at baka makidnap ka. Hindi ako makikidnap. Simpleng-simple nga ang itsura ko eh. Che! Tumatawang lumabas ng bahay si Britney at nakita niya si Jay na nakasandal pa sa gilid ng gate. Nako, sorry. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Tara. Tara. Naglakad lamang sila palabas ng subdivision pero panay ang kwentuhan nila. Nang dumating na sila sa maliit na bar, ay bigla namang kinabahan si Britney. Buong buhay niya ay mga katulad niyang mayayaman ang kasama niya. Natakot siya na baka hindi siya magustuhan ng mga ito.
Nasa 2 lamesa ang mga kasama nila. Mga babae at lalaki na mga basurero at driver ng truck din. Mga kaibigan, ito nga pala si Brittany. Siya ang bago kong kaibigan. Diyan siya nagtatrabaho sa Vermont, France Executive Village. Pagpapakilala ni Jay. Wow! Sosyal pala yung kaibigan mo! Hindi siya amoy basura tulad natin! Biro ng kaibigan ni Jay. Nagtawanan lamang sila at umupo na sila Brittany kasama nila. Magaling namang makisama si Brittany kaya't nakasundo niya ang mga mahihirap na kaibigan ni Jay. Kumain at nag-inuman sila hanggang hating gabi at nagpaalam na si Brittany. Guys, mauna na ako sa inyo ah. Ang aga pa. Para ka namang si Cinderella. Kailangan nang umuwi kasi 12:00 na. Kantsaw ng isang kaibigan ni Jay. Pabayaan niyo na siyang umuwi. Mamaya ay mapagalitan pa siya ng amo niya. Huwag kayo mag-alala at sa tingin ko naman nag-enjoy siya kaya sasama pa siya malamang sa susunod nating paglabas. Ani Jay. Grabe, in love na in love. Ipinagtanggol agad. Pangasar naman ni Jim. Puro kayo kalokohan. Aalis na kami at uuwi ko na. Ihatid ko na si Brittany. Halakak ni Jay. Pabiru namang tinapik ni Brittany sa balikat ang binata at sumenya sito sa mga bago niyang kaibigan na aalis na siya. Nang naglalakad na sila papasok sa subdivision ay naging emosyonal naman si Brittany. Salamat ah. Salamat naman saan? Sa 3 dosenang chicken wings na kinain mo o sa 2 plangga ng carbonara ba? Grabe ka. Tawang-tawa na sabi ni Brittany. Joke lang. Pero seryoso na. Salamat at isinama mo ko ngayong gabi. Nag-enjoy ako. Ang babait nila. Mga kwela at down to earth. Totoo yan. Salat man sila sa karangyaan at mababait naman ang mga yon. Dadamayan ka pa nila hanggat kaya nila. Mapaalad nga ako na naging kaibigan ko sila. Oo nga eh. Napansin ko nga. Sa sarap ng kanilang kwentuhan ay hindi na nila napansin na nasa harap na pala sila ng bahay ni Brittany. O paano? Mauna na ako. Salamat sa gabing to. Masaya ako makasama ka. Ako din naman. Nag-enjoy. Masaya silang kasama. Kumunot ang noo ni Jay na kunwari nagtatampo. Sila lang? Ako ba? Hindi ba ako masaya kasama? Joke lang. Masaya ka din kasama. Thanks for tonight. Uy, English yun ah. Makadumugo ang ilong ko. Biglang kinabahan si Brittany sa kanyang pag-i-Ingles at baka makahalata si Jay. O sige na, lumalalim ng gabi. Mag-ingat ka sa biyahe ha. Oo, salamat. Nagpaalam na nga si Jay at umuwi siyang may ngiti sa mga labi. Nang gabing yon ay mas nakilala niya si Brittany at talaga namang humanga siya sa taglay na ganda at bait nito. At simula nga ng gabing yon ay naging malapit na si Brittany at Jay. Araw-araw silang nagkikita at tuwing araw naman ng Sabado ay namamasyal sila. Tuwing Linggo naman ay nagsisimba sila sa umaga. Inaakala ni Jay na day off ng dalaga mula sa kanyang pinagtatrabahuang mansyon. Hindi nga nagtagal ay naging magnobyo na sila. Inilihim ni Brittany sa kanyang mama ang kanilang relasyon dahil kilala sa pagiging matapobreng matanda. Alam niyang tututo lamang ito sa kanilang pagmamahalan. Gusto rin sanang aminin ni Brittany na hindi siya kasambahay pero natatakot siya na baka hindi magandang maging pagtanggap ni Jay. Baka isipin nito na hindi siya naging matapat dito. Dumaan ang mga buwan at naging maayos naman ang kanilang pagsasama. Bahagya lamang nagtataka si Jay dahil kahit kailan ay hindi niya ito naipakilala sa kanyang ina na sinabi niyang nasa probinsya samantalang naipakilala na siya sa kapatid nito. Mahal, kailan mo ba ako ipapakilala sa iyong nanay? Malayo kasing probinsya namin eh. Sa susunod na lang siguro. Sayang kasi kung Sabado at Linggo lamang tayong mananatili doon pero sayang din kung absent ka pa sa trabaho. Sayang din ang kikitain mo. Malayo din naman ang probinsya namin pero naipakilala kita sa kapatid ko. Nararamdaman ni Brittany na nagtatampo na si Jay kaya't iniiba na lamang niyang usapan. Oo nga pala Jay, nabanggit mo na lang din ang iyong kapatid. May maganda akong balita sa'yo. May bago tayong nakuhang sponsor para sa kanya.
Nagpadala nga kanina ng 50,000 piso. Tulong daw sa mga naging utang mo dala na kanyang operasyon. Kunin mo na lang sa remittance center. Ipinadala nila sa pangalan mo. Aba, magandang balita nga yan. Hindi ko alam kung saan ka nakakuha ng mga ganyang sponsor pero laking pasasalamat ko talaga sa'yo. Hulog ka talaga ng langit sa aming magkapatid. Pero parang nakakaya na. Nung nakaraang buwan lamang ay may nagpadala din ng 30,000 piso, diba? Nag-aalala pero masayang tanong ni Jay. Hayaan mo na. Mabait ka kasi kaya't madami ding gustong tumulong sa inyo. Magdasal ka na lamang at magpasalamat. Tama. Salamat sa Diyos at sa'yo. Pati na rin sa sponsor. Napakapalad talaga naming magkapatid. Niyakap ni Jay si Britney pero hindi pa rin mawala ang kaba ng dalaga tungkol sa totoo niyang pagkatao. Hindi niya alam kung paano yon ipagtatapat kay Jay. Dumating naman ang kaarawan ni Jay kaya naman naisipan ng magtutropang magkaroon ng konting salo-salo tulad ng nakasanayan nila tuwing meron silang kaibigan na may kaarawan. Nasa maliit na bar sila kung saan sila madalas magpunta. Nagkakatuwaan ang lahat na may pumasok na mga kalalakihan na nakaitim at nakatakip ang mga muka. Malalaki ang mga ito at mga siga kaya naman kahit ang mga gwardya ay walang nagawa nang pumasok sila. Dumiretso ang mga ito sa lamesa nila Britney at ang isang lalaki na tila leader nila ay biglang lumapit at humawak sa braso ni Britney. Sumama ka sa amin kung ayaw mong masaktan. Mitawan mo siya. Galit na sabi ni Jay. Tumayo ito tinanggal ang kamay ng lalaki sa braso ng nobya. Huwag kang makialam kung ayaw mo madamay dito. Malaking kasalanan sa amin ang ina ng babaeng to. Galit na sabi ng lalaki. Nanay pa lang niyang may atraso sa inyo. Bakit siyang ginugulo niyo? Wala kang alam sa totoong pangyayari. Pareho lang tayong mahirap. Dapat sa amin ka kumakampi. Wala kang alam kung paano nang-aapi ng mahihirap ang matapobreng nanay nito. Imposible yan. Mahirap lang din ang nobya ko. Nagtatrabaho lamang siya sa bahay na yon. Baka nagkakamali ka lamang ng akala. Humalakak ng malakas ang lalaki. Nobya mo pero hindi mo alam ang tunay na pagkatao. Hindi mo ba alam na sila ang isa sa pinakamayamang pamilya sa buong Asya? Bilyonaryo mga magulang niya. Namatay lang ang mabait niyang ama pero ang nanay niyang naiwan pero ubod ang sama ng ugali. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. At nasisiguro kong nagkakamali ka na akala. Pero kahit ano pang sabihin mo, hindi mo maaaring salingin ang babaeng pinakamamahal ko. Pagkasabi nito'y humarang si Jay at pumuwesto sa harap ni Britney para hindi ito maabot ng kawatan. Ang mga iba pa nilang kaibigan ay humarang at tumakip din kay Britney. Hindi mo maaaring lapitan ang kaibigan namin! Sabi ng isa pa nilang kaibigan. Oo nga! Dadaan ka muna sa aming lahat bago mo siya makuha! Banta ng isa pa nilang kaibigang basurero na kaibigan na rin ni Britney. Hindi pa kami tapos sa'yo at sa nanay mo, Britney. Maswerte ka at nangyaalam to mga kaibigan mo pero hindi pa dito natatapos ang lahat. Pagsabihan mo rin ang nanay mong matapobre at baka sakaling magbago siya. Banta ng leader ng grupo at umalis na ang mga ito. Nang nakaalis na ang grupo ng mga lalaki ay saka lamang napahagulgol ng iyak si Britney. Halatang na trauma ang dalaga. Nanginginig ang buong katawan nito at nanlalamig ang mga kamay. Basang-basa ng luha ang magandang mukha nito. Ayos ka lang ba? Aminom ka muna ng tubig. Huwag ka matakot. Andito lang kami at hindi ka namin pababayaan kahit anong mangyari. Salamat, Jay. Salamat sa inyong lahat. Hindi ko alam kung paano na ako kung hindi niyo ako pinotektahan. Pero maitanong ko lang, Britney. Bakit hindi mo sinabi sa kanila na nagkakamali sila ng akala? Bakit hindi mo sinabi na nagtatrabaho ka lamang sa bahay na yon? Yumuko si Britney na nagsimula na namang maiyak. Bakit hindi ka makasagot? Bakit ka umiyak? Totoo bang ikaw ang anak ng bilyonaryo? Hindi ba kasambahay ka sa bahay na yon? Jay, hindi ko sinasadyang magkunwari. Nang hinabol contract niyo para sa aking singsing, napagkamalan niyo akong kasambahay. Hindi ko alam kung paano itatamang niyong akala. Nag-iba agad ang mukha ni Jay at namumula ito sa galit.
Halos 1 taon mo na ako niloloko. Ganun katagal ka nang nagpapanggap. Magnobyo tayo pero hindi pala kita kilala. Hindi kita niloloko, Jay. Hindi ko sinasadya. Sasabihin ko naman dapat sa inyo pero hindi ko alam kung paano. Natatakot ako na magalit kayo sa akin. Natatakot kang magalit ako. Pero hindi mo naisip na masasaktan ako. At ngayon pa talaga sa kaarawan ko, malalaman na masakit na katotohanan na ang babaeng mahal ko ay hindi naging tapat sa akin. Ang masakit nito ay plano ko pa naman sanang mag-propose sa'yo ngayon para magpakasal sa akin. Pero napakasakit ang ginawa mo, Britney. Patawarin mo ako, Jay. Inakala mo ba na magnanasahan kong kayamanan mo? Ganun ba? Kahit kailan na hindi ko inisip yan. Yung mga perang galing sa mga sponsors. Parte ba ng pagpapanggap mo mga donasyong yun? Sa'yo ba galing ang mga perang pinapadala sa akin? Hindi ako nagpapanggap pero oo, ako ang sponsor na nagpapadala ng pera sa inyo na kapatid mo. Gusto ko lang namang makatulong. Pinagmukha mo kung tanga, Britney. Tinulungan na kita pero masama pa pala yun? Dahil hindi ka naging tapat. Hindi ka naging totoo sa akin. Ano pa bang totoo sa relasyon natin? Totoo bang mahal mo ako? Parte lang ako ng pagkakagawa mo. Yan lang bang tingin mo sa relasyon natin, Jay? Yan lang bang tingin mo sa akin? Maaaring nagkamali ako pero para itunong mo yun sa akin. Hindi mo man naramdaman na minahal kita? Mahirap nang magtiwala pagkatapos ng mga ginawa mo. Hindi kita maintindihan. Ayoko na munang ituloy ang pag-uusap na to. Masyado na masakit para sa akin. Halika na, tihatid na kita. Gusto ko na rin umuwi. Huwag na. Magpapasundo na lang ako sa driver namin. Oo nga pala. Mayaman ka pala. So paano? Mauna na ako. Salamat sa masayang birthday celebration. Hindi na sumagot pa si Britney. Padabog namang umalis si Jay. Tumawag si Britney sa kanyang driver at naupo ng tahimik habang naghihintay. Tahimik ng mga kaibigan ni Jay pero naglakas loob na nagsalita si Jim. Mahal na mahal ka naman ni Jay. Mapapatawad ka din yan. Bigyan mo lang din siya ng sapat na panahon. Masakit din kasi nasabi niya sa akin. Naging mabuti naman akong nobya sa kanya. Wala akong masamang intensyon sa nagawa ko. Natakot lang akong umamin pero mas nakita niya pagkakamali ko kaysa pagmamahal ko sa kanya. Emosyonal na sabi ni Britney. Lumapit ang isa sa mga kaibigan nilang babae, si Anna. Pagpasensyahan mo na lang. Baka nasaktan lang ang ego nun. Siyempre, nalaman niyang anak ka pala ng bilyonaryo. Ano na lang ba siya? Ano namang problema doon? Natawa na lamang ang mga kaibigan nila. Hindi mo alam at hindi naman kita masisisi kasi naging mayaman ka buong buhay mo. Pero sa mga tulad namin, malaking bagay yun. Ang totoo niyan ay nagdadalawang isip na nga rin akong makipagkaibigan sa'yo. Hindi ko alam kung deserve ko bang makipagkaibigan sa'yo. Isa lamang akong hamak na basurero. Ani Ana. Ha? Bakit naman? Galit ka rin ba sa akin? Hindi. Wala naman akong dahilan para magalit sa'yo. Nahiya lang kasi ako kasi ang yaman-yaman mo. Ano na lang ba ako? Hindi kailanman nasusukat sa dami ng pera o ari-arian ng pagiging mabuti ng isang tao. Hindi ba tayo ng yaman sa kung gano'n natin kayang magmahal? Kung akong tatanungin mo, hindi ko ipagpapalit ang pagsasamahan natin. Ngayon lamang ako nakatagpo ng mga kaibigan na handa ako ipaglaban at protektahan tulad ng ginawa niyo kanina. Sobrang nga akong natouch. Ganun talagang magkakaibigan. Salamat muli. Hindi ko kayo makakalimutan. Nakakalungkot lang dahil alam kong hindi ko na kayo maaaring makasama dahil alam kong hindi na kami maayos pa ni Jay. Ano ka ba? Kaibigan ka pa rin naman namin. Magkabalikan man kayo o hindi, andito lang kami para sa'yo.
Naluha si Britney. Salamat. Andito ng driver ko. Sana makasama ko pa kayong muli. Andito lang din ako para sa inyo. Kung may tutulong man ako sa inyo, alam niyo kung saan ako mahanap. Malungkot na sumakay si Britney sa kanyang magarang kotse. Napabuntong hininga pa nga siya sa pag-upo niya. Napakasaya niya simula nang naging nobyo niya si Jay at naging kaibigan niya mga kaibigan nito. Pero alam niyang magbabago na ang lahat. Napakasakit din para sa kanya na mahiwalay sa taong pinakamamahal niya. Hindi siya halos nakatulog ng gabing yon, pero maaga pa rin siyang nagising. Hindi pa nga nakakamulat ng maayos ang kanyang mga mata, ay agad na niyang inabot ang kanyang cellphone para tingnan kung tumawag o nagpadala man lamang ng mensahe si Jay. Napasimangot siya nang makitang wala namang paramdam ang binata. Sinubukan niyang tawagan ng cellphone ito pero nakapatay ito. Ano ba itong nagawa ko? Nawala tuloy sa akin si Jay. Akala ko pa naman, siya nang mapapangasawa ko. Malakas na sabi ni Britney at halos mahulog naman siya sa kama sa gulat nang biglang pumasok sa kanyang kwarto ang kanyang matapobreng mama. Ano tong nababalitaan ko? Na nakikipagmabutihan ka daw sa mga basurero? Galit na galit ang matapobreng Donya. Ma, kailan ho ba kayo matututong kumatok? Ang tanda ko na ho pero dire-diretso pa rin kayo sa kwarto ko. At ginagamitan niyo pa ng spare key kapag naglalak ako. I'm not a kid anymore, Mama. Ani Britney. Ang dami mo nang sinabi. Bakit hindi mo sagutin ang tanong ko? Giit pa ng Donya. Totoo yan, Mama. Naging kaibigan kong mga basurero at naging nobyo ko pang isa sa kanila. Ano po? Okay na? Pwede na po ba akong matulog ulit, Mama? Sarkastikong tanong ni Britney. Hindi mo na kami binigyan ng kahihiyan ng papa mo? Ano na lamang sasabihin ng mga kaibigan at kamag-anak natin? Nang nag-iisang heredera at tagapagmana ng mga negosyong itinayo namin ng papa mo, ay isang basurero lamang mapupunta? Singhal pa ng matanda. Mama, ikaw lang naman hindi ko nabigyan ng kahihiyan. Kung kasama natin si Papa, hindi siya mahihiya. Hindi siya magagalit sa akin. Alam kong matutuwa pa siya dahil hindi ako tumitingin sa estado o katayuan sa buhay ng taong minamahal ko. Paliwanag naman ni Britney. Paluktot yung paniniwala mo! Galit na sabi ni Doña Mariela. It doesn't matter. Wala ka nang dapat ipag-alala, Mama. Naghiwalay na kami ni Jay. Hindi ko kasi naipagtapat agad na hindi ako kasambahay dito. Kung hindi anak mo. Nalaman na lamang nila ng pagtangka na kung saktan ng mga taong galit na galit sa'yo. Sumbat ni Britney. What do you mean? Gulat na tanong ng Donya. Nasa bar kami nang may dumating na mga lalaking gusto akong isama para pagigantihan. Galit sila sa'yo. At kung hindi dahil kay Jay at sa mga mahihirap na sinasabi mo, ba kung ano nang nangyari sa akin? Lahad ni Britney. Oh, so this is what it's all about. Nag-iimbento ka ng kwento para your poor boyfriend and friends will look good. I won't buy it, Iha. Hindi ako ipinanganak kahapon. Isa lang ang sasabihin ko sa'yo. Layuan mo ang lalaking yon at ang madudungis niyong kaibigan. Bili ng matanda. Hindi ka man lamang nag-aalala sa kaligtasan ko? Nasa panganib ang buhay ko dahil sa pagiging matapobre mo. Is that all you have to say? May hinanakit sa boses ni Britney. Imbis na mag-alala sa lagay niya, ay mas inisipan ng kanyang ina ang sasabihin ng mga tao kung malalaman ng mga ito na may ugnayan siya sa isang basurero lamang. Umalis ang mama ni Britney at naiwan siyang malungkot, pero galit sa kanyang mama. Hindi siya lumabas ng buong araw. Nakahiga lamang siya at iniisip ang malungkot na kinahitantnan ng kanyang relasyon kay Jay. Makalipas ang ilang araw ay magkikitang muli si Jay at Britney. Nagtungo si Britney sa mall para bumili ng kanyang personal supplies. Papasok ang kotse ni Britney sa kanilang garahe at nakita naman niya si Jay na nasa labas at parang maamong tupa na naghihintay. Nag-aalangan man pero bumaba ng kotse si Britney at lumabas na gate. Hi. Maiksing sabi ni Jay. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Inis sa tanong ni Britney. Wala naman.
Ngayon lang kasi kita nakitang nakaayos ng ganyang kapustura. Napakaganda mo at class na class. Lalo tuloy akong nanliliit na makasama ka. Nahihiyang sabi ni Jay. Umirap si Britney. Pumunta ka ba dito para manginsulto o manumbat? Papasok na lang ako sa loob. Diyan ka na. Sandali lang naman. Awat ni Jay sabay hawak sa kamay ni Britney. Bigla namang binawi ni Britney ang kanyang kamay. Bakit ka ba nandito? Hindi ba tinapos mo ng relasyon natin? Sorry na. Narealize ko na hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko, Britney. Totoo namang sumama ang loob ko sa nagawa mo. Nagalit ako. Pero mas matimbang ang pagmamahal ko sa'yo kaysa sa sama ng loob ko. Lumambot naman ang puso ni Britney sa sinabi ni Jay. Mahal na mahal pa rin naman niya ito. Sigurado ka na ba dyan? Pilit na tinatago ng dalagang kilig at tuwa na kanyang nararamdaman. Handa ka bang magmahal ng isang mahirap na tulad ko? Oo naman. Hindi naman ako nakatutok sa pera o kabuhayan ng isang tao. Mahal kita dahil mabait at mapagmahal ka. Hindi dahil kung anong meron ka. Kahit naman ang mga kaibigan natin, tanggap ko sila at mahal ko sila. Hindi importante kung magkanong sweldo nila o kung may mga ipon o pag-aari ba sila. Sa bagay, sa gwapo kong to hindi ka na rin lugi. Biro ni Jay sabay halakhak at hinampas ito sa braso ni Britney. Ang kapal mo din talaga, no? Mali ka na nga. Pumasok na tayo sa loob at ipaghahanda kita ng merienda. Nako, baka magalit yung nanay mong galit sa mahihirap. Natawa lang si Britney. Wala si Mama. Pumunta siya ng Amerika kaninang umaga. Wow, iba talaga kayong mayayaman. Parang kubaw lang sa inyong Amerika. Sira ka. May biglaan kasing problema sa isa sa mga negosyo niya doon. Patatagalan pa ang balik niya dito kaya't huwag ka matakot pumasok sa bahay namin. Sige na nga. Medyo gutom na rin naman ako. Magkahawa kamay na pumasok ng bahay ang dalawa. Manghang-mangha si Jay nang makapasok sila. Ubod laki naman kasi ng mansyon at pawang mamahalin ang mga gamit at disenyo. Wow, bahay ba talaga to o hotel? Sobrang ganda at sobrang laki. Puro kabiro. Pero salamat na na-appreciate mong bahay namin. Maghahanda lang ako ng pagkain ha. Naiwan si Jay sa sala at nilapitan nito mga litrato na nakapatong sa tokador. Nakita niya mga larawan ni Britney at ng ama nito. Bata pa lamang ito sa mga larawan. Kitang-kita din na malapit ito sa ama nito. Napangiti din siya dahil napaka-cute ni Britney sa mga lumang larawan nito. Nagulat na lamang siya nang yakapin siya ni Britney mula sa likuran. Nakalapat ang mga kamay nito sa bandang tiyan niya. Abang, lambing mo ha. Namiss mo ko, no? Biro ni Jay. Oo, bakit ako ba? Hindi mo na-miss? Nakakunot noong tanong ni Britney. Hindi kita na-miss. Ani Jay. Kunwaring nagalit pa si Britney. Ganun na. Miss na miss na miss na miss. Bulalas ni Jay. Ang kulit mo talaga. Halika na nga at kumain na tayo. Aya ni Britney. Sige, tara. At ibabalita ko din sa mga kaibigan natin na nagkabalikan na tayo. Excuse me? Pumayag na ba ako? Sus, kunwari ka pa Panay ang yakap mo sa akin. Oo nga no. Teka, galit ba sila sa akin? Hindi no. Miss na miss ka na nga rin nila. Naintindihan naman nila tsaka malawak naman ang mga pag-iisip ng mga yun. Ayain kaya natin sila dito na maghapunan. Magluluto na ako kung game sila. Magandang idea yan. Teka, tatawagan ko sila. Laking tuwa naman ng mga kaibigan nila at agad na pumayag ang mga ito. Dali-daling nagluto si Britney ng mga pagkain para sa kanilang maliit na salo-salo. Natuwa si Jay dahil anak ng bilyonaryo at tagapagmana ng mga negosyo nila si Britney, pero heto siya at naghahanda ng pagkain para sa mga mahihirap at bosererong tulad nila. Nagtungo si Jay at nakitang abalang-abala si Britney sa pagluluto. Naging emosyonal tuloy siya. Bakit mo ginagawa to? Ha? Aangalin?
Napakayaman nyo. Ang ganda-ganda mo at komportable ang pamumuhay mo. Ang dami nyo nga ang kasambahay pero eto ka't nagpapakahirap na magluto para sa aming mga basurero lamang. Tumigil sa pagluluto si Brittany. Tinuyo nito ang mga kamay nito at hinawakan ng pisngi ni Jay. Unang-una, mga basurero kayo, hindi basurero lang. Marangal ang trabaho nyo at walang nakakahiya dun. Malaking natutulong nyo sa mga homeowners dito. Pangalawa, malaking utang na loob ko sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, baka kung ano nang ginawa sa akin ng mga lalaking galit sa mama ko. Hindi lahat ay ganyan mag-isip. Napakapalad ko at ikaw naging nobya ko. Hindi lahat ng mayayaman ganyan ang turing sa aming mahihirap. Salamat. Mahal na mahal kita. Hindi na nakasagot pa si Brittany. 7:00 nang dumating na ang mga kaibigan nila. Andiyan na sila. Pinapasok ng mga kasambahay ang mga kaibigan nila. Tulad ni Jay ay manghang-mangha ang mga ito sa ganda ng mansyon nila Brittany. Ang ganda naman dito, Brittany. Sigurado ka bang okay lang kaming pumasok dito? Sinalubong ni Brittany ang mga kaibigan at niyakap isa-isa ang mga ito. Salamat naman at pumayag kayong pumunta dito. Tara na sa dining area. Ipinagluto ko kayo ng hapunan. Aba, parang ngayon lang ata mangyayari tong ang isang tulad mong mayaman ang magsisilbi sa aming mga basurero lamang. Nako, wag kang ganyang magsalita. Masaya akong ipagluto kayo. Sana magustuhan niyang luto ko. Malit na bagay kumpara sa ginawa niyong pagtatanggol sa akin sa mga lalaking galit sa aking mama. Wala yun. Masaya kaming gawin yun. Pinoprotektahan talaga namin ang isa't isa. Ang sarap naman itong luto mo. Kare-kare, kaldereta, minudot fried chicken. Parang may fiesta. Pwede bang mag-uwi ng ulam? Ang kapal talaga ng fest mo, friend. Naghalakakan sila. Masaya si Brittany na muling makasama ang mga kaibigan niya. Natutuwa siyang nagustuhan ng mga itong ulam na niluto niya. Iuwi niyo lahat ng hindi niyo maubos. Niluto ko talaga ang mga yan para sa inyo. Hinawakan ni Jay ang kamay ni Brittany. Salamat. Oo nga pala. Gusto ko sanang tulungan niyo ako sa mga proyekto na nais kong simulan. Anong proyekto yan? Gusto ko sanang magsimula ng proyekto na maaaring makatulong sa inyo at sa mga kasamahan niyo. Magbibigay ako ng tulong sa mga kasamahan niyo na gustong magpatuloy ng pag-aaral. Maganda yun kasi magkakaroon sila ng pagkakataon na makakuha ng mas magandang trabaho. Aba, maganda yan! Gusto ko yan! Hindi rin ako nakatapos ng pag-aaral Kinapos na kasi kami sa pera kaya't hanggang high school lang ang natapos ko. Tama yan, Ana. Asahan kong suporta mo, Ano ba? Oo naman, G ako dyan. Lahat ng kaya kong matulong gagawin ko. Alam mo, wala naman atang bata na nangarap na maging basurero paglaki nila, diba? Gusto rin naman naming umasenso. May iba pa ba kayong nais maging proyekto? Pwede rin siguro yun bang tutulungan natin na makauwi sila ng probinsya o kaya naman madala dito sa Maynila mga anak o asawa nila. Magandang idea yan. Mahirap mawali sa mga mahal natin sa buhay, diba? Maganda yan kung matutulungan nating mabuo mga magpamilya nila. Naging emosyonal naman si Jay. Kung may kailangan kayo magsabi din kayo sa akin at nakakong tumulong. Sobrang proud ako sa iyo, Brittany. Hindi lahat ay naiisip kaming tulungan. Lahat naman tayo at one point ay mangangailangan ng tulong. Nais ko ibigay kung anong kaya ko. Tuwang-tuwa ang mga kaibigan nila sa mga plano ni Brittany. Nasanay na kasi sila na hindi sila napapahalagahan, kaya naman tuwang-tuwa sila sa mayamang dalaga. Masaya silang naghapunan. Hindi nila alam na nakansela pala ang flight pa Amerika ng matapobreng ina ni Brittany. Nasira daw ang eroplanong sasakyan nila. Imbis na maghintay ng susunod na flight, ay nainip ang donya at nagpasya na lamang itong umuwi. Bigla itong dumating at naabutan silang nagkakatuwaan sa hapagkainan. Anong nangyayari dito? Sino mga ito? Galit na tanong ng matanda. Mama, anong ginagawa mo dito? Nagulat din si Brittany. Kilala na niya ang ugali ng kanyang mama at natatakot siya sa mga posibleng gawin nito sa mga kaibigan niya.
Abay, bahay ko ito. Bakit mo ko tinatanong kung anong ginagawa ko dito? Singhal ni Doña Mariel. Hindi po ba't papunta kayo ng Amerika? Na-cancel ng flight ko. Kaya ba nandito ang mga taong ito? Akala mo'y wala ako? Sino namang nagsabi na maaaring magpunta dito ang mga taong ito? Sila ba ang mga basurero dito sa subdivision natin? Dagdag pa ng matanda. Si Jay ang nobyo ko, Mama. At sila ang mga kaibigan namin. Kabadong sagot ni Britney. Bakit ka ba nakikipagkaibigan sa mga taong ito? Baka may kailangan lang sa'yo mga yan. Pagsasamantalahan lamang nilang yaman mo. Napagsabihan na kitang putulin ang ugnayan sa kanila. Di ba? Halos manginig sa galit ang matandang mata pobre. Hindi ho kami ganyan. Maaring mahirap lamang kami pero totoong kaibigan po kami. Hindi ako naniniwala. Pinibilog niyo lamang ang ulo ng aking anak. Baka meron kayong gustong hingin o hiramin sa kanya kaya't kinakaibigan niyo siya. Hindi ho porket mahirap kami, mapagsamantala na kami. Mahal ko ho si Britney. At lahat ay kaya kong gawin para sa kanya. Baka ibig mong sabihin ay mahal mong pera ng anak ko. Hindi ho yan totoo. Mama, tama na. Naiyak na si Britney sa matinding pagkapahiya sa harap ng kanyang mga kaibigan. Nasasaktan din siya para sa kanyang nobyo at mga kaibigan. Mamili ka, Britney. Itong lalaking ito? O ako? Kapag pinili mong lalaking ito, mawawalan ka ng karapatan sa lahat ng meron tayo. Maghihirap ka. Magulang ko ho kayo pero nobyo ko si Jay. Mama, hindi ho ako natatakot maghirap. Mahal ko ho si Jay. At siya ang pipiliin ko. Natigil ang usapan nila na bigla namang dumating ang mga goons na nagtangka ng masama kay Britney dati. Hindi pa rin kita ang mga mukha ng mga ito pero malakas ang kutob ni Britney na sila din ang nagpunta noon sa bar. Sino kayo? Gulat na tanong ng Donya. Hindi mo kami nakikilala. Kami lang naman ang pamilya ng mga inapi mong mga magsasaka. Kinuha mo mga lupang matagal nang sinasaka ng mga pamilya namin. Galit na sabi ng leader ng grupo ng mga lalaki. Akin ang lupang yon! Binili ko yon! Saad ng matanda. Matapang pang magsalita ang matanda na tila ba hindi alintana na maaari silang saktan ng mga lalaki. Sa timbre ng boses nito ay halatang hindi nito iniisip na may mali siya. Pero yun lang ang meron kami. Sana man lamang ay binigyan nyo kami ng sapat na panahon. Kahit maani man lamang namin ang pinaghirapan naming itanim para meron kaming panimula. Pero anong ginawa mo? Sa yaman yung yan ay kayang-kaya nyo kaming tulungan. Pero sa halip ay pinalayas nyo kami. Sinira nyo mga tanim namin at tumira kami sa kalye. Sinira nyo mga bahay namin. Wala man lamang kaming naisalba na gamit. Salaysay ng lalaki. Wala kayong karapatan doon. Pinili ko ang lupain yon at hindi ko kayo obligasyon. Nasaan ba mga guards? Paano kayo nakapasok dito sa pamamahay ko? Sigaw ng matanda at hinahanap ang mga kasambahay at mga gwardya. Wala na mga gwardya nyo. Iniwan ka na rin dahil hindi makataong trato mo sa kanila. Iiwan ka na ng mga taong nagmamalasakit sa'yo pero tinrato mong basura dahil lamang mahirap sila. Nagsalita naman ng isa pang lalaki. Nagkasakit na mga bata at matatanda sa aming lugar. Ang iba sa kanila ay binawian na ng buhay kaya't gagantihan ka namin. Kukuhanin namin ang iyong anak. Huwag niyong sasaktan ang anak ko. Ibibigay kong lahat ng gusto niyo. Huwag niyo lamang sasaktan ang aking anak. Siya na lamang ang meron ako. Huli na ang lahat. Kailangang maranasan mong sakit na nararamdaman ng aming mga kasamahan dahil lamang sa kasakiman mo. Hinila ng mga lalaki si Britney pero hinarangan sila ni Jay. Pati ang mga kaibigan nila ay humarang. Nanatili sa gilid ng matanda. Takot na takot ito para sa kanyang anak pero wala siyang magawa. Nakita niya kung paano pinotektahan ni Jay ang anak niya. Nakita rin niya na tumulong ang mga kaibigan nila sa pagsisiguro na hindi nila maisasama si Britney. Sa pakikipagbuno ay isang malakas na putok ang kanilang narinig. Nagtatalong mga goons. Hindi daw naman nila intensyong manakit o pumatay ng kapwa. Aksidente lamang ang nangyari. Pare,
Bakit mo binaril ang lalaki? Kauri lamang natin siya at hindi naman siya ang pinaghihigantihan natin. Galit na sabi ng leader ng grupo. Hindi ko sinasadya. Inihila kasi niya ang kamay ko. Hindi ko naman ginustong manakit. Paliwanag ng kabadong lalaki. Halata naman ni Britney na hindi sila natural na masama. Naging masama lamang sila dahil sa ginawa ng kanyang ina. Nagtakbuhan ng mga ito at naiwang duguan si Jay. Napahiga ito sa sahig ng dining area nila Britney. Nang makaalis na ang mga goons ay pinagtulungan nilang madala sa ospital si Jay. Tulungan niyo ako, isakay siya sa kotse. Dali natin siya sa ospital. Ani Britney. Wala na rin po mga drivers, ma'am. Sumama po sila sa mga gwardya. Sabat ng isang kasambahay. Ako na magmamaneho. Isakay niyo na lamang siya sa kotse. Pilit na tinitibayan ni Britney ang kanyang loob para kay Jay. Kaya mo po ba, ma'am? Nag-aalalang tanong ng kasambahay. Kakayanin ko para kay Jay. Mahinang sabi ni Britney. Ayos ka lang ba? Mahal ko. Hindi ka ba nasaktan? Mahinang boses ni Jay nang siguraduhing maayos ang kanyang nobya. Halata sa boses at mukha nito na nasasaktan nito. May sugat at duguan na si Jay pero ang nobya pa rin talagang unang inalala nito. Ayos lang ako, pero may sugat ka. Huwag ka mag-alala at dadalhin ka na namin sa ospital. Umiiyak na si Britney sa puntong ito. Pinagtulungan ng magkakaibigan na isakay sa kotse si Jay at dinala nila ito sa ospital. Sila Ana naman at ang isa pang kaibigan ay naiwan sa mansyon para samahan ng matanda. Naramdaman din ng Donya na mabubuting taong mga ito. Sa kabila ng masasakit na salitang kanyang binitawan ay sinamahan pa siya ng mga ito. Agad na dinala sa operating room si Jay para matanggal ang bala ng baril na tumama dito. Kabadong-kabado si Britney habang naghihintay. Panay ang iyak nito. Maya't maya din itong pumipikit para manalangin na sana'y maligtas sa kapahamakan ang binata. Halos 3 oras din bago lumabas ang surgeon para kausapin si Britney. Kayo hubang kamag-anak ng pasyente? Agad na tumayong dalaga at lumapit sa doktor. Ako si Britney, ang nobya ng pasyente. Kamusta na ho siya, Dok? Ano hong lagay niya? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Maayos na siya. Stable na. Natagalan lamang kami sa operasyon dahil labis ang kanyang pagdurugo. Pero maayos na ang lahat ngayon. Ililipat na namin siya sa recovery room. At bukas ay sa wardroom na namin siya ililipat. Maaari ho muna kayong umuwi para makapagpahinga kayo. Paliwanag ng doktor. Hindi ako uuwi. Gusto kong andito ako kapag nagising na siya. At gusto kong sa pinakamalakit pinakamagandang kwarto niyo siya ilipat. Sagot naman ni Britney. Sige ho, magpunta na lamang po kayo sa admissions at sabihin niyo ang bilin niyo. Maaari niyo na rin hong itanong kung pwede na kayong mauna sa kwarto para makapagpahinga ka rin. You don't look good. Baka naman ikaw ang magkasakit. Sabi pa ng doktor. Sige po, Dok. Salamat po. At nagpunta na nga si Britney sa admissions office. Nais niyang maging komportable si Jay sa kwartong paglilipatan dito. Nang umaga na ay nailipat na nga si Jay sa isang suite room sa ospital. Bagamat sinabi na ng doktor na stable na ang binata, ay hindi pa rin mapigil ni Britney mag-alala. Puno din ng galit ang puso niya sa mga sinabi ng kanyang ina kaya naman hindi ito nakatulog magdamag na napansin naman agad ni Jay nang magising na siya. Bakit mas mukhang haggard ka pa sa akin? Nabaril ka rin ba? Biro ng binata na mahina pa rin ang boses. Ligtas na siya pero masakit pa rin ang pinagtanggalan ng bala. Nakukuha mo pang magbiro. Hindi mo dapat ginawa yun. Hindi mo dapat tinaya ang buhay mo para lamang sa akin. Paano kung may masamang nangyari sa'yo? Mas kakayanin kong may mangyari sa akin kaysa masaktan ka. Mahal na mahal kita, Britney. Kaya kong ilagay sa panganib ang sarili ko. Basta't masiguro ko lang naligtas ka. Ang sweet naman ng nobyo ko. Kaya naman mahal na mahal kita eh. Sa wakas ay nakangiti na rin ang dalaga. Ngayong ligtas na at nagising na si Jay, ay makakahinga na siya ng maluwag. Mahal na mahal din kita, Britney. Sana'y alam mo yon. Oo naman. Ramdam ko naman ang pagmamahal mo.
Niyakapan ni Britney si Jay at di sinasadyang tinamaan nitong sugat ng binata. Aray, tinamaan mo ang tahi ko. Napapikit sa sakit ang binata. Naku, sorry. Hindi ko napansin. Masakit pa ba? Masyado naman atang obvious na deads ka sa akin. Simplehan mo lang. Halakak na binata. Pilyo ka talaga ah. Habang naglalambingan ay bigla namang dumating si Doña Mariel. Nagulat ang dalawa. Nanatiling tahimik si Jay bilang respeto na lamang sa Doña pero hindi nakatiis magsalita si Britney. Mahal niya ang kanyang ina pero galit siya sa mga ginagawa nito. Mama, anong ginagawa mo dito? Parang awa mo na. Tigilan mo na si Jay. Katatapos lamang ng operasyon niya. Kailangan pa niyang magpahinga. Makakasama sa kanya ang ma-stress sa mga sasabihin mo. Huwag niyo na din pong subukan na paghiwalingin kami. Dahil matatag kami, Mama. Mahal namin ang isa't isa. Hindi ako nagpunta dito para manggulo. Jay, nandito ako para humingi ng tawad sa'yo. Nakahingi na ako ng tawad sa mga kaibigan mo. Nagpasalamat din ako dahil kahit nakapagbitaw ako ng masasakit na salita, hindi nila ako pinabayaan. Sinamahan nila ako sa bahay para masiguro na ligtas ako at may kasama sakali mang bumalik yung mga lalaki na galit sa akin. Nehiyang sabi ng matanda. Wala po yun, ma'am. Hindi naman po ako galit sa inyo. Normal lang din ho siguro na maging overprotective kayo sa anak nyo. Naintindihan ko naman po. Ginagalang ko po ang desisyon nyo. Salamat sa pag-intindi. Nag-iisang anak ko lang kasi si Britney at wala ng asawa ko. Britney is all I have. She's my family. Mahal na mahal ko siya. At nagsimula nang umiyak ang matanda. Huwag na po kayong umiyak. Naintindihan ko po pero hindi po lahat ng tao ay tulad ko na nakakaintindi. Sana po yung mag-ingat kayo. Nakita nyo naman nung nangyari. Galit na galit yung mga lalaki. Hindi ko po sinasabing tamang ginawa nila pero may dahilan naman pong pinagmulan ng galit nila. Naunawaan ko na. Alam ko na ang mga pagkakamali ko. Nang nawala ang ama ni Britney, natakot ako. Baka hindi ko kayanin mapatakbo ang mga negosyo namin. Paano kung maubusan ako ng pera? Paano si Britney? I worked hard hanggang sa pera na lamang ang nasa isip ko. Palaging kailangan ko ng maraming pera at ari-arian para kay Britney. Mawala man ako, hindi siya maghihirap. Naintindihan ko po. Alam ko pong napakahirap magpalaki mag-isa ng bata. Pero wag po kayong mag-alala at hindi nyo na po mag-isang aalagaan si Britney. Nandito na ho ako. Aalagaan at iingatan ko po siya. Alam ko din po na mahirap lamang ako pero magsisika po ako para kay Britney at sa mga magiging anak namin. Napawing ngiti ni Britney at napakunot ang noon nito. Mga magiging anak? Gusto kitang makasama habang buhay. Gusto ko ikaw maging ina ng mga magiging anak ko. Pangako, magsisikap ako, Britney. Salamat. Masaya ako para sa inyo. May tiwala na ako sa iyo, Jay. At huwag mo sanang sisirain ang tiwalang yon. Pangako po, Doña Mariel. Huwag mo na akong tawaging Doña Mariel. Mama na lamang ang itawag mo sa akin. Welcome ka na sa pamilya namin. Matutuwa ako kung ikaw ang magiging son-in-law ko. Maraming salamat po, Mama. Aba. Bakit parang may pagkakaintindihan na kayo ah? Ano to? Arranged marriage? Biro ni Britney, nahalata namang masayang-masaya dahil boto ng kanyang ina sa pinakamamahal na nobyo. Mahal na mahal kita, anak. Suportado na kita kung saan ka masaya. Papayag na rin po ba kayong magtrabaho ako? Atid sundo ko na lang po siya sa opisina para wag ko kayong matakot na baka maaksidente siya. Salamat naman. Patawarin mo rin ako kung naging overprotective ako. Mahal na mahal lang talaga kita. Naintindihan ko naman po, Mama. Malaki na po ako, Mama. Kaya ko na pong alagaan ang sarili ko. Tapos meron pa akong mabait na bodyguard. Biro ni Britney.
Basta, gusto ko na maraming apo ha. Tutulong naman ako sa pag-aalaga sa kanila. Nakangising sabi ng matanda. Ilan ho bang apong gusto nyo? Natatawang tanong ng binata. Gusto ko, 5 lalaki at 5 babae. Ani Doña Mariel. Aba, 10? Hindi ko ata kaya manganak ng ganun kadami, Mama. Grabe kayo. Halakak ni Brittany. Anak, nag-iisa ka lamang. Sana nga'y nagkaroon ako ng madaming anak kaso isa lang talagang binigay sa amin ng Diyos. Sa mga apo na lamang ako babawi. Biglang naging seryoso si Doña Mariel. Sige na nga, Mama. Pero pagsasawaan muna namin ang buhay namin bilang magnobyo bago kami magkaroon ng anak, ha? Sige na nga. Pero wag masyadong matagal ah. Naghalakakan silang tatlo. Tumayo si Brittany at niyakap ang kanyang ina. Salamat sa pagtanggap sa amin, Mama. Mahal na mahal din kita. Ilang araw lamang na natili sa ospital si Jay. At nang makauwi mula sa ospital, ang binata ay ibinuhos naman ng matanda ang tulong at suporta dito, pati na rin sa mga kasamahan niya. Tinulungan niya itong makahanap ng maayos na trabaho. Siya ang naging head ng security at maintenance sa isa sa mga negosyo nila Brittany. Yun ang naging kondisyon ng matanda para payagang magtrabaho si Brittany. Doon lang daw siya makakasiguro na ligtas ang kanyang anak. Ang mga kaibigan nilang basurero ay binigyan naman ni Donya ng malaking halaga bilang gantimpala para sa mga nagawa nilang tulong. Inalok din sila ng trabaho pero masaya na rin sila sa pagiging basurero dahil marangal na trabaho naman yon. Itinuloy din ni Brittany ang mga plano niyang proyekto para sa mga basurero. Huli man ay inayos ng Donya ang problemang nangyari sa mga lalaking nakabaril kay Jay. Hindi na sila naghain ng reklamo dahil aksidente lang naman ang nangyari. Ibigay na lamang ni Donya sa mga ito ang lupain na kanyang nabili. Ang kapatid naman ni Jay ay sa Maynila na rin nakatira. Tinulungan din ito ni Brittany na makapagpa-therapy. Sa Maynila rin siya nagpatuloy ng pag-aaral. Ubo din ng saya si Jay na magkalapit na sila ng kapatid niya dahil 2 na lamang silang magkapamilya. Makalipas ang 1 taon ay nagpakasal si Brittany at Jay. Sila na ang namahalan ng mga negosyo at si Donya ay nagretiro na. Matagal na rin siyang todo trabaho at sinabi ni Brittany na ito na ang panahon para makapag-relax naman siya sa buhay. Nang magkaroon ng anak sila Brittany ay siya din ang isa sa mga nag-alaga sa kanyang apo. Nagsimula man sa pagpapanggap ang kanilang relasyon ay naging maayos pa rin ang lahat. Importante ang pagiging matapat, pero mas importante ay ang matuto tayong magpatawad at magmahal.